Kaugnay sa nakaambang pagpasok ng isang LPA sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon at pagsimula ng paglamig ng panahon, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali, Benison. Magandang tanghali po, Ma'am Susan. Benison, ano mga lugar ang posibleng tumbukin itong LPA? Sa ngayon po yung nakikita nating scenario regarding this low pressure area na papasok nga po ngayong hapon at posibleng maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ito po mga areas pa rin po sa may Luzon. We're considering na pagsapit po ng Sabado, maapektuhan po ng outer cloud bands itong northern part ng Bicol region and Quezon hanggang sa makarating po dito sa may Aurora and the rest or most of northern Luzon. So that includes Cagayan Valley po, pagsapit ng Linggo, Cordillera region, and Ilocos region. Magiging malakas ba itong bagyo na ito? Possible po na nasa kalagitnaan po ng kategorya ito na bagyo. So may kalakasan pa rin, nasa more or less 100 kilometers per hour bago tumama po sa kalupaan ng Luzon. Severe tropical storm category, yung worst case scenario na nakikita natin. Samantala, Benison, base sa minimum temperature na Pag-asa, bumababa na sa 17 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Posible bang magtuloy-tuloy na ito? Yes, nakikita po natin, mas magiging madalas na yung mga temperatura that's below 17 degrees yung minimum for Baguio City. Mas bababa pa naman po ito sa pagsisimula po ng panahon ng amihan sa katapusan po ng Oktubre or sa mga unang araw ng Nobyembre. So mga malapit na, saglit na lang at magdedeklara na kayo ng amihan season. Yes po, mga 1 to 2 weeks from now po. Okay, ano asahan natin pagka amihan season na tayo, Benison? Apart from the colder temperatures or mas mababang mga temperatura in most of Luzon and Eastern Visayas, we're gonna experience din po yung pagbabalik ng shear line, yung dating tail end of cold front. Ito yung banggaan ng amihan at ang easterlies, kaya may tendency po na nagkakaroon pa rin ng sustained na mga pag-ulan, lalo na sa silangang parte ng bansa. Ito pa rin yung nagkukos ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So kahit matapos na yung wet season sa Pilipinas, we're still going to experience pa rin maraming lugar sa eastern side, plus the incorporation pa rin ng La Nina, mas madadalas po yung mga pag-ulan natin sa mga susunod na buwan. So dapat mas maging alerto pa rin at hindi maging kampante kasi yung iba parang iniisip pagka-amihan tapos na yung mga pag-ulan at mga pagbaha. Yes, every year naman po na-experience natin yan. So sana aware pa rin yung ating mga kababayan na pagdating po ng holiday season hanggang sa mga unang quarter po ng next year, we're experiencing pa rin ng mga pag-ulan at ito pa rin na nagkukos po ng mga pag-apo ng mga ilog, mga pagbaha at landslides po. Ngayong weekend, ano aasahan natin panahon, Benison? During this weekend po, ito yung time kung saan dadaan nga po itong possible na maging bagyong Ramil. So, dito sa Luzon, including Metro Manila, makulimlim ang panahon, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Over northern Luzon, yan yung makakaranas ng mga heavy to at times intense rains. Southern Luzon, except dito sa may pating Kabikulan, possible yung mga light to moderate rains in general. Sa Visayas, maapektuhan din po pagsapit po ng Sabado ng mga pag-ulan. And for Mindanao naman, hindi sila directly affected ng bagyo. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po.